Habang makikita na tapos na mahigop ng prinsesa si Wei Kai, nagulat si Faiyu at nasabi, kinain mo. Pero yon ay isang 7-rank Soul General. Sumagot naman si Liu Hua, kakaiba. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng 6 at 7 rank ay napakalaki. Kahit na ang abilidad nito ay lubos na mabalewala, hindi dapat ganito kalupit ang pagkatalo niya. Kasabay nito, dumating na sina Chuyun at Ye Qiwen sa kanilang lokasyon. Napaiyak si Liu Hua at sinabing, Sister Chuyun, ang aura ng matandang soul spirit na yun kanina ay sobrang nakakatakot. Halos mapasigaw ako sa takot. Tumugon si Chuyun, Liu Hua, huwag kang matakot. Habang narito ako, walang makakagawa ng masama sa atin. Pero ano ang nangyari sa Soul General na yun? Bakit biglang nawala ang aura niya? Sinagot naman siya ni Liu Hua, yun ay isang 7-rank Soul General. Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang paliwanag, agad na nagsalita si Fang Ning, anong 7-rank Soul General? Wala iyon. Isa lamang yung 5-rank Soul Spirit na may kakaibang kakayahan. Habang mas natatakot ka sa kanya, mas nagmumukha siyang malakas. Ang eksena ng 100 Ghosts Parade at ang pagtaas ng aura niya ay pawang ilusyon lamang na ginawa ng kanyang soul techniques. Natalo ko siya sa ilang galaw at pinakain kay Zhang Li. Nagulat si Chuyun at nagtanong, tapos na agad. Agad namang tinapat ni Fang Ning ang prinsesa, na nagpapahiwatig na dapat siyang umakting. Sumunod naman ang prinsesa at kunwaring dumighay, na parang busog na siya sa kanyang kinain. Napagtanto ni Chuyun ang nangyari at sinabing, sige. Kahit na ang yung Little Zhang Li ay may espesyal na kakayahan. Mukhang wala namang negatibong epekto ngayon. Pero pinapaalalahanan kita na mag-ingat pa rin. Tumugon si Fang Ning, oo, magmamasid ako ng mabuti. Dagdag pa ni Chuyun, tungkol naman sa panahon ng ating pagsasagawa ng misyon. Subalit biglang nagsalita si Liu Hua, yon ay dahil hindi namin pinaniwalaan ang husga at utos ni Captain Fang. Mali ang aming pag-unawa sa kanya. Habang galit na nakatingin si Liu Hua kay Faiyu, dagdag pa niya, kung nakinig lamang si Faiyu sa utos ni Captain Fang noong panahong yon, at kung pinayagan si Captain Fang Ning, magsagawa muna ng pagsisiyasat sa halip na sumugod siya ng mag-isa, madali sanang natapos ang misyon. Pagkatapos ay nagsalita si Chuyun, kung ganoon ang kaso, idinedeklara ko na matagumpay ang misyong ito. Mission Evaluation, A+. Natapos na ang Soul Hunter Trial ni Fang Ning. Tianlan, mayroon bang anumang pagtutol ang logistics sa desisyon na ito? Sumagot si Tianlan, syempre, walang pagtutol ang logistics. Captain Fang, taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa kawalan ko ng tiwala sa iyo kanina. Kung may pagkakataon, sana'y payagan mo akong humingi ng tawad sa iyo ng personal. Kasabay nito, sinabi rin ni Ye Qiwen, Brother Fang, sa totoo lang, muntik na rin akong magkamali ng akala tungkol sa iyo. Patawad tungkol doon. Agad naman tumugon si Fang Ning. Walang problema. Pagkatapos ay sinabi ni Chuyun, dala mo ba ang soul token na ibinigay sa iyo ni Red G? Ia-activate ko ito para sa iyo. Habang inaabot ni Fang Ning ang soul token kay Chuyun, napatanong siya tungkol sa proseso ng pag-activate nito. Sumagot si Chuyun, syempre, maaari mong ituring ang soul token na ito bilang isang simpleng soul artifact. Kapag na-activate, maaari mo itong iimbak sa iyong katawan. Magbibigay rin ito ng mga kaukulang permiso sa iyo. Halimbawa, maaari mong gamitin ito upang mag-utos sa mga malapit na lower-level teams na tumulong. O makapasok sa Soul Hunter base upang maghanap ng impormasyon, at iba pa. Nang na-activate na ni Chuyun ang Soul Token, agad itong nagliwanag. Kasunod nito, isang figura na kahawig ni Fang Ning ang lumitaw mula rito. Sinabi ni Chuyun, simula ngayon, opisyal ka ng isa sa amin, isang Soul Hunter. Pagkatapos ay seryosong idinagdag ni Chuyun, kung makakaharap ka ng isang sitwasyon na maaaring magbanta sa iyong buhay. Maaari mong i-activate ang Soul Token gamit ang Spirit Energy. Agad na makatatanggap ng mensahe ang mga kalapit na Soul Hunter at ang Logistics Headquarters upang magsagawa ng agarang pagsagip. Gayun din, kapag nakatanggap ka ng distress signal sa iyong paligid, mayroon ka ring obligasyon na tumugon at magbigay ng tulong. Habang unti-unting sumisikat ang araw, muling nagsalita si Chuyun, ang Abyssal Organization ay isa lamang sa mga banta na ating kinakaharap. Ang madilim na bahagi ng mundong ito ay lampas sa imahinasyon mo. Kailangan nating mga Soul Hunter na bantayan ang isa't isa at magtulungan.
Maligayang pagdating sa aming hanay, kapwa manlalakbay. Agad namang nagsalita si Fang Ning, oo, pero may huling tanong ako. Nagtaka si Chuyun at nagtanong, ano yun? Nahihiyang sinabi ni Fang Ning, pagkatapos sumali sa Soul Hunters, kailangan ba nating mag-time in at mag-time out araw-araw? Ang tanong na ito ay labis na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Dito ay mabilis na sumagot si Liu Hua, syempre hindi. Kung kailangan kong mag-time in at mag-time out, wala na akong oras para mag-drawing ng manga. Tumugon din si Chuyun, tama. Ang mga Soul Hunter ay malayang makakagalaw kapag walang misyon. Ngunit kapag may malapit na misyon, ang Soul Token mo ang magpapakita ng reaksyon, isuot mo lang ang headphones. Bago pa man umalis sina Chuyun at Ye Qiwen, sinabi ni Chuyun, kung wala ka ng ibang tanong, natapos ko na ang tungkulin ko sa paggabay sa iyo sa Soul Hunters. Gawin mo na ang gusto mo. Uuwi na ako para makabawi ng tulog. Habang papalayo sina Chuyun at Ye Qiwen, nagpaalam si Liu Hua, see you later, Sister Chuyun. Pagkatapos ay tinanong ni Fang Ning si Liu Hua, paano kayo babalik sa syudad? Siguro pwede akong sumabay, ngunit sa kanyang isipan, ang ideya ng makiangkas ay para makapagtanong tungkol sa sitwasyon sa loob ng Soul Hunters. Biglang nagsalita si Faiyu, pumunta kami rito gamit ang sports car. Dalawa lang ang upuan. Tumugon si Fang Ning, ganun ba? Sumingit naman si Liu Hua, meron akong Harley motorcycle. Kung okay lang kay Captain Fang, pwede siyang sumabay. Dito ay biglang na-imagine ni Fang Ning ang sarili niya na nakasakay sa motor. Ngunit naramdaman niya ang nakakatakot na presensya ng prinsesa. Kaya agad niyang sinabi, syempre hindi ako sasama, habang nagpapanggap na natatawa. Hindi inaasahan, biglang hinayla siya ng prinsesa, na labis niyang ikinagulat. Napasigaw si Fang Ning dahil sa bilis ng kilos ng prinsesa. Namangha naman si Liu Hua sa nakita at sinabi, ang selos na itsura ng asawa ni Captain Fang na soul spirit ay sobrang cute. Gusto ko siyang iguhit sa manga, ngunit napagtanto niya, ano kaya ang iniisip ni Captain Fang tungkol sa akin? Sana hindi niya isinapuso ang mga pagdududa ko kanina. Hindi nagtagal, sumingit si Faiyu at nagkomento, napakabilis mong magbago ng mood, parang may split personality ka. Bakit ka pa nag-aalala sa kanya ngayon? Siya ay isang extinction level soul hunter. Balang araw, siya na ang mamumuno sa iba pang mga grupo. Tayong mga nasa absolute level, maliban kung mag-a-advance tayo, hindi na natin siya makakasama. Pumasok naman si Panyan sa usapan, nakakapanghinayang nga. Captain Fang, napakalakas niya. Hindi ka panipaniwala, sumang-ayon si Liu Hua, tama ka. Noong pumutok ang aura ng Old Soul Spirit na parang isang 7 rank, akala ko katapusan na natin. Hindi ko inasahan na agad niyang nakita ang katotohanan. Hindi pa siya gumamit ng soul technique. Ordinaryong sampal lang at napabagsak niya ito. Kung palagi siyang magiging captain natin, mas ligtas siguro ang mga misyon natin. Hindi napigilan ni Faiyu ang magkomento, oo, napakalakas niya, totoo yan. Pero kung inaasahan mong susuko ako sa kanya, kalimutan mo na. Habang papalayo ang tatlo, biglang lumitaw ang isang portal sa kanilang paligid. Nagliwanag ito ng misteryoso, at mula roon ay lumabas si Yuan Shi, may hawak na listahan ng mga natuklasan niya. Sa isang mapanuyang tono, sinabi niya, 3 bagong interesanting laruan. Nai-imagine ko na kung paano ko sila pahihirapan hanggang sa mawalan sila ng buhay, hahawak sa aking mga paa habang nagmamakaawang tapusin ko sila agad. Pero hindi, dahil inutusan ako ng doktor na bantayan sila, hindi ako gagawa ng anumang kilos na magbibigay babala sa kanila. Matapos niyang sabihin ito, bigla siyang naglaho sa portal. Sa kabila ng kanyang pag-alis, nakaramdam si Faiyu ng kakaibang kaba. Napatanong si Panyan, ano yun? May nakita ka ba? Agad namang sagot ni Faiyu. Wala, baka nagkamali lang ako. Sa kabilang banda, nang makauwi na ang grupo sa kanilang bago at pansamantalang tirahan, agad na sinara ni Fang Ning ang kurtina. Habang tahimik na nagmumuni-muni si Fang Ning, naisip niya ang sitwasyon nila, hindi inaasahan. Pero parang maituturing na rin kaming mga matagumpay na tao, may maayos na trabaho at isang malaking mansyon. Ngunit agad siyang bumantong hininga at nagsabi sa sarili, bagamat pagkatapos bayaran sina Aunt Liu, ang landlord, at ang mga kapitbahay para sa kanilang mga nasira. Halos wala na akong natirang pera. Medyo mahal pa ang upa, pero sa ganitong paraan, kung sakaling bumalik si Yuan Shang para hanapin ako,
hindi na niya madadami ang mga inosenteng tao. Biglang kumilos ang prinsesa at gumamit ng kanyang kapangyarihan. Isang kisap mata lamang, nagpalit siya ng kasuotan at nagsuot ng isang sexing pantulog. Pagkatapos ay inutusan ni Fang Ning ang prinsesa, ilabas mo na si Wei Kai. Agad namang sumunod ang prinsesa. Kinuha niya ang hairpin at naglabas ng kakaibang enerhiya. Ilang sandali, lumitaw si Wei Kai, nakaluhod, at mapagpakumbabang nagsabi, "This old servant Wei Kai greets the princess." Tila naguguluhan, tinanong siya ng prinsesa, "Sino ka? Paano mo ako nakilala?" Ngunit naluluhang, sumagot si Wei Kai, "Ako po, si Wei Kai, ang matagal ng ninyong lingkod. Pinagsilbihan kita ng mahigit 10 taon. Paano mo naman ako makakalimutan? Hindi ko inakala na sa muling pagkikita natin, pareho na tayong mga gumagalang kaluluwa. Noon, nabigo akong protektahan ng prinsesa. Karapat-dapat lang akong mamatay ng 1000 ulit. Kaya bumulong siya kay Fang Ning, asawa ko, mukhang totoo ang sinasabi niya, pero wala akong naaalala." Biglang tumingin si Wei Kai kay Fang Ning, at galit na nagsabi, "Sino ka? Paano mo nakuha ang lakas ng loob na tawagin kang asawa ng prinsesa?" Ngunit nang tingnan niya ng mabuti si Fang Ning, tila may napagtanto siya, sabay sabing, "Ikaw si Mr. Ning, ikaw na nga ba?" Dahil sa kanyang sinabi, napatanong si Fang Ning, "Kilala mo ako?" Habang masayang nagsalita si Wei Kai, sinabi niya, "Alam ko na, ang tanging tinatawag lang ng prinsesa na asawa ay ikaw, Fang Ning, anak ng dakilang general ng Jiang Kingdom. Huwag naman sanang magbiro sa akin, Master Ning." Sa narinig, nagulat si Fang Ning at agad na nagtanong, "Ano ang sinasabi mo?" "Ako raw ang anak ng dakilang general ng Jiang Kingdom." Makaraan ng ilang sandali, tahimik na nagbukas ng soft drink si Fang Ning habang sinasabing, "Huwag kang masyadong kabahan. Heto, uminom ka muna." Ngunit sa isip ni Wei Kai, nagtataka ito, iniinom ba ito? Bakit kulay itim at may bula pa? Maaaring lason nito para sa kaluluwa. May nasabi ba akong mali? Gusto ba akong lasunin ni Master Ning? Habang iniaabot ni Fang Ning ang soft drink kay Wei Kai, muli siyang nagsalita, "Ano? Ayaw mo? Sige, ipagtitimpla kita ng tsaa ng prinsesa." Kung sa bagay, hindi sanay ang matatanda sa ganito. Sa pagkahiya, sumagot si Wei Kai, "Hindi ko magagawang abalahin ang kamahalan." Ngunit wala siyang nagawa kundi tanggapin ang inumin. Habang iniinom ni Wei Kai ang soft drink, nag-iisip siya, "Ang buhay namin ay para sa aming mga Panginoon. Kung mamatay man, ganoon na lang." Samantala, pinagmamasdan siya ni Fang Ning at napaisip, talaga bang nasarapan siya? Bakit kailangan pa umiyak habang iniinom siya? Bigla itong muling lumuhad at nagsabi, "Kung iniutos ni Master Ning na uminom ako ng lason, hindi ko ito matatanggihan. Pero, kamahalan, hindi ko na kayang magpatuloy sa pagsilbi sa inyo. Kailangan niyong alagaan ang inyong sarili mula ngayon." Nagulat si Fang Ning sa mga sinasabi ni Wei Kai, kaya napaisip siya, ano bang pinagsasabi nito? Hindi naman yun lason. Matapos marinig ang mga sinabi ni Wei Kai, pinaliwanag agad ni Fang Ning, "Akala ko kung ano na. Ito ay coke, isang inumin lang ito, hindi lason. Hindi mo ba napansin ang tamis nito noong ininom mo?" Subalit sa isip ni Fang Ning, mukhang totoo ang ekspresyon niya. Mukhang tapat talaga ang matandang ito sa prinsesa. Upang patunayan ang kanyang sinabi, uminom si Fang Ning mula sa parehong bote at ipinakita kay Wei Kai. Sa gulat ng matanda, sinabi niya, "Nainom ko ito ng napakabilis, hindi ko talaga nalasahan. Ang naramdaman ko lang ay parang may kumikiliti sa lalamunan ko." Muling nagsalita si Fang Ning, "Kung gusto kitang patayin, bakit ko pagagamitin ang lason? Pwede ko na itong gawin kanina sa labas. Huwag kang mag-alala, pero sinabi mo kanina na ako ang anak ng dakilang general ng Jiang Kingdom." Tumango si Wei Kai at sinabing, "Oo, ikaw yun, Master Ning. Paano ako magkakamali? Pero huwag mong sabihing nakalimutan mo na rin ang lahat, tulad ng aking kamahalan." Mariing itinanggi ito ni Fang Ning at sinabi, "Huwag kang magbiro. Lumaki ako sa isang ampunan. Isa lang akong normal na tao. Imposibleng ako ang anak ng dakilang general na binanggit mo, lalo na noong 1000 taon na ang nakalipas." Napaisip si Wei Kai at sumagot, "Kung ganoon, baka nagkakamali ako. Baka malabo na rin ang isipan ko. Pero napakalaki ng pagkakahawig. Ang iyong kilos at ugali ay kaparehong kapareho ng anak ng dakilang general."
At ang pangalan niya ay Fang Ning rin. Napalingon si Fang Ning sa prinsesa at nagtanong, ang anak ng dakilang general ay tinawag ding Fang Ning. Sa kanyang isip, napabulong siya sa sarili, napaka-coincidental naman. Kahit hitsura niya ay katulad ko, pero pati ba naman ang pangalan ko? Bigla namang nagsalita ang prinsesa, kahit pa lumipas ang 1,000 taon o 10,000 taon, ang asawa ko ay ikaw pa rin. Hindi ako maaaring magkamali. Nagsalita si Wei Kai, ang prinsesa mula sa 1,000 taon na ang nakalipas ay tila na-predict niya ang muling pagkikita ninyo. Dagdag pa ni Wei Kai. Nang ibigay sa akin ng prinsesa ang relic, inutusan niya akong ingatan ito at hindi alintana kung gaano katagal. Balang araw ay darating ka, Master Ning, at ikaw ang kukuha nito. Paano nangyari yun? Tanong ni Fang Ning, anong relic ba ito? Paano ito napaghiwalay sa'yo? Nasaan ka ba sa loob ng mga 1,000 taon at ngayon ka lang lumitaw? Sumagot si Wei Kai, tungkol sa relic ng prinsesa, isang mahabang kahon na makitid, hindi ko ito binuksan ng walang kautusan, kaya hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Tungkol naman sa kung saan ako nagpunta sa nakaraang 1,000 taon at bakit ako napahiwalay dito. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal natulog. Isang araw, bigla akong nagising at natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar sa Jiang Kingdom, at ang relic na ipinagkatiwala sa akin ng prinsesa ay nasa tabi ng aking bungo. Gusto ko sanang lumabas at hanapin ang prinsesa, ngunit parang may seal ang kwarto. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan, ngunit hindi ako makalabas. Hanggang isang araw, isang grupo ng mga tao ang biglang dumating at pumasok sa palasyo, kinuha ang maraming bagay. Kasama na ang aking soul weapon, ang Dust Whisk. Ang leader nila ay sobrang lakas, parang kaya niyang itaboy ako sa isang ihip lang. Nagawa kong itago ang relic sa palasyo at agad na nagtago sa aking soul weapon, ang Dust Whisk. Nang matapos yun, dinala ako palabas ng mga kwarto. Mabuti na lang at hindi nila alam na naroon ako, at ang nakakatakot na babaeng leader ay patuloy pa ring nag-e-explore sa ilalim ng palasyo, kaya nakalabas ako nang hindi nahuli. Nagpatuloy akong magtago sa araw at maglakbay sa gabi. Planong kong balikan ang palasyo upang hanapin ang relic ng prinsesa na itinago ko at ipagpatuloy ang misyon ko. Ngunit ako'y nakita niyo, Master Ning. Nagsalita si Fang Ning, gumawa ka ng ganitong kalaki na gulo, gamit ang 100 Ghosts Parade. Talaga namang matutuklasan ka, nagkataon lang na nakasalubong mo ako. Kahit magaling ka magtago, kapag dumating na ang mga advanced soul hunters, hindi ka na makakaligtas sa kamatayan. Nagpasalamat si Wei Kai kay Fang Ning at pagkatapos ay sinabi, hindi ko alam na ganito na pala katagal ang lumipas. Ngayon, hindi na nakakakilala ang mga tao sa royal procession. Sa Jiang Dynasty, kapag may procession tulad ko, maaari kang maglakbay kahit saan sa mundo at walang sino man ang manggahas hamarang sa iyo. Kaya sinabi ni Fang Ning, wala ng emperor ngayon. Subalit sa isip ni Fang Ning, sa kalagitnaan ng gabi, kung sino man ang makasalubong ng royal procession mo, siguradong tatawag lang sila ng pulis. Kaya sinabi ni Fang Ning, ano pa ang alam mo tungkol sa pagkawasak ng Jiang Kingdom 1,000 taon na ang nakalipas? Sumagot si Wei Kai, tungkol sa pagkawasak ng Jiang Kingdom 1,000 taon na ang nakalipas, ang alam ko lang ay nagrebelde ang Yuan Shang at nagdulot ng gulo. Dahil ang buong Imperial City ay nasa kaguluhan, hindi ko na nakita ng maayos. Nagulat si Fang Ning nang marinig ang pangalan ng Yuan Shang. Kaya naisip niya, posible bang ang panaginip na nakita ko noong laban namin ni Yuan Long ay talagang nangyari? Sumagot si Wei Kai, oo, tama. Unang inatake ni Yuan Shang ang mansyon ng dakilang general. Ikaw, Master Ning, ay dapat pupunta sa palasyo upang magpakasal sa prinsesa. Ngunit nang makita mong inaatake ni Yuan Shang, lumipad ka upang tulungan ang dakilang general. Inescort ko ang prinsesa Jiang Li upang makipagkita kay His Majesty, ngunit sa daan kami ay nakitang mga rebelde na hukbo. Kinailangan pa namin pumunta sa main hall upang hanapin si His Majesty, at doon ko nakita. Kaya napatanong si Fang Ning, ano ang nakita mo? Sumagot si Wei Kai, nakita ko ang Crown Prince hawak ang espada at pinatay ang His Majesty sa main hall. Nagulat si Fang Ning sa ginawa ng Crown Prince. Subalit bigla na lamang sumakit ang ulo ng prinsesa. Kaya dito ay napatanong si Fang Ning, anong nangyari sa'yo? Biglang sinabi ng prinsesa, asawa ko, may naaalala na ko. Kaya agad na hinawakan ng prinsesa sa ulo si Fang Ning, na kinataka nito.
Biglang napunta sila sa nakaraan, at makikita ang isang bonfire sa gitna ng kagubatan. Makikita ang batang Jiang Li at ang nakatatandang kapatid nito na abala sa pag-iihaw ng manok. Kaya agad nilang pinaghatian ang pagkain habang sinabi ng Crown Prince, "Little sister, heto, ito ang isang kasanayan na natutunan ko mula sa mga barbaro sa silangang pamilihan. Subukan mo at tingnan kung masarap." Kaya agad na nagpasalamat ang prinsesa sa kanyang kapatid. Lumipas ang panahon, at nang malaki na sila, nagsalita ang prinsesa, "Narinig ko na magpapakasal ka. Maganda ba ang iyong mapapangasawa?" Sumagot ang Crown Prince, "Maganda, napakaganda." Dahil dito, masayang sinabi ng prinsesa, "Talaga? Kung ganoon, kailan kayo magpapakasal?" Sumagot ang Crown Prince, "Sabi ni Ama, pagkatapos ng 15 araw ng Agosto, magpapakasal kami." Sumagot ang prinsesa, "Maganda kung ganun, makikipaglaro ako sa aking magiging hipag, at hindi ko kakausapin ulit si Fang Ning." Kaya dito ay nagtaka ang Crown Prince at sinabi, "Anong ginawa ni Fang Ning, ang maliit na pasaway na yon, sa ating maliit na prinsesa? Sabihin mo sa iyong kapatid. Ipapadala ko siya upang turuan siya ng leksyon." Subalit naiinis na sinabi ng prinsesa, "Kapatid, alam mo ba, sa Royal Academy kanina, nilagay niya ang isang palaka sa aking mesa, tinakat niya ako ng matindi." Kaya dito ay sinabi ng Crown Prince, "Palaka? Siguro gusto ka lang niyang makuha ang pansin mo." Naguluhan ng prinsesa kaya nagtanong siya, "Ano ibig mong sabihin, kapatid? Bakit nga ba niya ginawa yon?" Sumagot ang kanyang kapatid, "Bata ka pa, isang araw malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng magustuhan ng isang tao. Huwag muna masyado isipin yon." Sumagot ang prinsesa, "Hindi ko talaga iisip yun, ikaw pa rin ang paborito kong kapatid." Lumipas ang mga araw, at isang gabi, kung saan ang prinsesa at ang kanyang kapatid ay magkasama. Nag-aalala, sinabi ng prinsesa, "Kapatid, hindi ka pa kumain o nakatulog ng 3 araw, masisira ang katawan mo kapag ganyan. Kung buhay pa si sister-in-law, ayaw niyang makita kang ganyan." Sumagot ang Crown Prince, "Little sister, ano bang ibig mong sabihin? Saan pupunta ang sister-in-law pagkatapos niyang mamatay? Gusto kong hanapin siya." Sumagot ang prinsesa, "Naalala ko pa nung namatay ang ina natin, umiyak ako hanggang mawala ng malay, sinabi ni Fang Ning sa akin na pupunta siya sa isang magandang lugar, isang masayang lugar. Wala nang problema, magiging masaya siya magpakailanman. Si sister-in-law ay sobrang bait at mahinahon, tiyak na pupunta siya roon." Sumagot ang kapatid, "Sige, mag-isa na lang ako ngayon, huwag mong alalahanin ako." Kaya walang nagawa ang prinsesa kundi sumunod sa kanyang kapatid at naiiyak na lamang ito sa labas. Nang makalipas ang ilang panahon, habang ang prinsesa ay papunta sa kanyang daraanan upang magpunta sa kanyang kapatid, biglang hinaranggan siya ng alagad ng Crown Prince at nagsabi, "Prinsesa Jiang Li, ang Crown Prince ay nagtatalakay ng mahalagang usapin kasama ang pinuno ng Yuan Shang. Inutusan ko ang mga katulong na huwag mag-abala sa kahit sino. Ano man ang mangyari, huwag niyo pong gawing mahirap ang sitwasyon ng lingkod na ito." Kasama ni Wei Kai ang prinsesa, at nagagalit siyang sumagot, "Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa aking kasal, ang kasal ng kanyang pinakamamahal na bunsong kapatid? Umalis kayo sa daan, o magdadala ko ng mga tao upang maghay-masok. Kailangan ko siyang makita ngayon din." Biglang bumukas ang pinto at nakita nila ang Crown Prince, na nagsabi, "Jiang Li, huwag kang magpumilit." Sumagot ang prinsesa, "Kapatid, nauunawaan ko na hindi mo pa rin malimutan ang kamatayan ni sister-in-law, pero 3 taon na ang nakalipas. Dapat mo nang kalimutan. Bukas, magpapakasal na kami ni Fang Ning. Pumunta ka para magbigay ng basbas." Sumagot ang Crown Prince, "Sige, bukas sa iyong kasal, hindi ko ito palalagpasin. Maghahanda ako ng isang magarang regalo para sa inyo ni Fang Ning." Pagkatapos, nagsalita si Wei Kai, "Prinsesa, medyo gabi na. May masaya kayong kaganapan bukas, kailangan mong magpahinga ng mabuti ngayong gabi." At nangako na ang prinsipe na pupunta siya. Sumagot ang prinsesa, "Sige, naiintindihan ko." Kinabukas at nangyari na ang kaguluhan sa kaharian ng Jiang. Tumatakbo ang prinsesa patungo sa prinsipe, habang sinasabi, "Kapatid, may mga sumalakay sa Imperial City ngayon, kailangan nating tumakas at isama na natin si Ama." Ngunit nagulat ang prinsesa nang makita ang kanilang ama, na wala ng buhay.
Nakita niyang puno ng dugo ang espada ng prinsipe. At may nakakatakot na ekspresyon sa mukha nito habang nakatingin sa prinsesa.